walang makain ng mga taga-barangay Santa Catalina na naipit sa sagupuan ng militar at isang paksyon ng MNLF. Sa gitna naman ng bakbakan, nabuhay ang diwa ng bayanihan. Mula naman sa barangay Canelar sa Zamboanga City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, patuloy nga ang bakbakan, patuloy rin ang sunog sa barangay Santa Catalina, kaya naman ang labis na naiipit ang mga residente sa lugar. Napasok namin ang kalagitnaan ng barangay Santa Catalina, Zamboanga City, ang barangay kung saan 5 araw nang may palitan ng putok sa pagitan ng MNLF at AFP. Tumambad ang mga bahay na natupok, walang itinira ang malaking sunog kahapon na tumagal hanggang kagabi. Sa tindingan ng bakbakan kahapon, hindi agad napasok ng mga bumbero ang lugar. Ngayon, saan man tumingin, tad-tad na ng mga sundalo ang barangay. Ang kanilang barangay hall, mistulan ng garrison ng mga sundalo. Sa kabila nito, may mga residente pa palang nananatili sa lugar. 2 araw na raw nilang problema ang supply ng pagkain at tubig. Ang problema namin dito, sir, kasi yung pagkain namin, sir, lahat na kami dito, sir, nag-aabang ng hingi ng tulong ng mga pagkain. Sa isang lugar sa barangay, natagpuan ang 2 bangkay na ito. Inaalam pa ng mga otoridad kung mga miyembro ba sila ng paksyon ng MNLF o mga nadamay lamang na sibilyan. Pero ayon sa mga pulis, 4 na bangkay ng puwersa ng MNLF ang una nilang nakuha sa katabing barangay Santa Barbara. Sa kanilang tansya, ngayong araw lang namatay ang mga ito. Yung ngayon morning ang nakuha namin ng apat na MNLF fighters, kasi masasabi natin MNLF kasi base sa uniform nila at saka mga paraphernalia na sa Santa Barbara School. Kanina umaga, manaka-naka lamang ang putukan. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataong makakain ng mas maayos ang mga tropa ng militar at mga pulis. Pero ang mas nagpaligaya sa tropa ng pamahalaan, ang tila na buhay na bayanihan. Ang mga kabataang ito na mga miyembro ng isang motorcycle club, lakas loob na naghatid ng makakain at maiinom sa mga sundalo at pulis na tagapagtanggol daw ng kanilang syudad. Pero makapananghali, nagpatuloy na naman ang sagupaan. Ayon sa intelligence report ng militar, gustong lumabas sa Lustre Street ng mga rebelde. Ginagawa pa umanong human shield ang ilan sa kanilang mga bihag sa tindi ng bakbakan. Isang sundalo ang tinamaan ng shrapnel ng isa umanong grenade launcher. Agad na dinala sa ligtas na lugar ang tinamaan sa pisngi upang magamot ng paramedics. Kita ko yung kalaban, nakaitim. Oo, nakaiki. Ano nakatama sa'yo? Hindi ko alam kung nakatama sa akin, basta pinutukan ko lang sa pinutukan. Nakaiki. May mga kasama ba silang bihag? Hindi ko nakita yung bihag, yung kalaban na nakita ko. Nagpatuloy pa ang bakbakan at halos nakalapit na raw sa main road at sumiklab na naman ang isang sunog. Yung tropa ng militar ay nasa pagitan lamang nitong Lustre Street. Hindi sila makalanta doon dahil nga iniingatan nila na baka magkaroon ng engagement. May nakikita umano na mga tao na ginagawang human shield. Nang matiyak na wala na ang mga bihag, ang mga sniper naman ang pinuntirya ng mga tangke. Mag-aalas 2 ng hapon nang maispata namin ang lalaking ito na hawak ng militar. Ayon sa source ng GMA News, ang lalaki ay nagngangalang Edgardo Salazar at isa sa mga bihag. May sugat siya sa tagiliran kaya agad na dinala sa pagamutan. Well, ang patuloy nga na sinasabi ng militar ay naka-defensive stance lamang daw sila. Ibig sabihin, hindi sila puputo kung hindi sila babakbakan ng mga rebelde. Balik sa'yo, Mel. Iyan, napansin ko lang, ngayon kasalukuyan, hindi ka nakasuot ng bulletproof vest at ng Kevlar helmet, no? Bakit? Nasaan ka na ba ngayon, Ian? Mel, nandito tayo ngayon na sa Governor Camis sa Barangay Canelar. Medyo may kalayuan din ito, Mel, mga ilang kilometro ang layo mula dun sa 5 critical na barangay na kinaroroonan ngayon ni Jiggy at ni Ivan. Kaya naman dito, Mel, mabanggit ko lamang, nasa likuran ko lamang yung airport dito sa Zamboanga City at yung isang sa pinakamalaking hotel dito sa Zamboanga City ay narito rin. At itong Governor Camis, Mel, ito yung isa sa pinaka main highway dito sa lugar na ito at narito yung sentro ng komersyo at maraming mga sundalo at pulis na nagbabantay ngayon sa paligid nito. Pero Mel, mapapansin mo yung mga establishmento rito ay nakasara rin hanggang sa ngayon kasi
natatakot yung mga establishmento rito, mga grocery, pharmacy at mga gasolinahan na magbukas kahit nga malayo sila dahil nga iniisip nila na baka mag-escalate ang sitwasyon ay madamay pa sila kung magbubukas sila, Mel. Kasi ninervous ako, wala kang kasuotang pangkalikasan Pero pangkaligtasan rather. Pero iyan, kung napapasok na ng militar yung mga lugar na hawak ng paksyon ng MNLF, ibig sabihin ba niyan ay unti-unti nang nakokontain o alam mo na, napapaliit ang ginagalawan ng mga puwersa ng MNLF, iyan? Totoo yan, Mel, maaring napapalit na talaga yung lugar nila, at may mga intelligence report din na even yung kanilang mga leader maaring nasaktan na rin daw sa nangyaring enkwentro kanina, lalo na, Mel, yung kanina yung nakikita mong at ginagamitan ng tangke nung around 1:30 PM diyan sa barangay Santa Catalina ay talagang malaki raw ang casualty na naidulot nito sa bahagi ng mga tropa ng paksyon ng MNLF. Kaya naman may mga nababanggit din sa atin ng tropa ng militar na yung iba nga doon nag-exit sa bahagi naman na kinaroroonan ni Chino Gaston ngayon dahil nga nagugulo na rin sila, Mel, at may mga intelligence report na rin bukod sa kawalan ng pagkain at tubig doon sa loob ng pinagkukutaan ng mga MNLF ay nauubusan na rin umano sila ng mga bala, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.